Ayan, magandang umaga po buong Pilipinas, buong Laguna, lalong-lalo na po dito sa Calamba City, Laguna. At binabati ko rin po ang ating mga bayani, no, ang ating mga OFWs sa buong mundo. At ayan, no, at medyo ang Pilipinas, no, medyo we are in a deeply very big problem, no, sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa ating mga bilihin nga mas lalo pang tumataas, no. But now it's February 15, 2026, araw po ng linggo. So ayan po, no, bale ang ating kasaysayan po ng Pilipinas ay hindi na po mabubura. Hindi na po mabubura dahil po sa corruption. Kaya po ang ating content ngayong umaga ay atin na pong bilis-bilisan ito para ating ipahiwatig, iparamdam sa Pilipinas na ang ating Pilipinas ay wala na pong pag-uusbong. Puro na lang pampolitika, pamumulitika. Pero kami pong mga political vlogger po ng DDS, yes, because ako po ay taga Digos, Davao del Sur. At siyempre, hindi po tayo bibitaw sa mga Duterte. Ang ating content po ngayon ay itong political dynasty, anti-political dynasty. Noong isang araw po, nandito po si Risa Hontiveros sa Calamba, Laguna. At kanyang inatasan ang aming mayor, na si Mayor Rosisal, na gagawa ng bill dito sa Calamba dahil sa anti-political dynasty. Alam mo, Risa Hontiveros, kahit anong gawin mong pahayag sa buong Pilipinas, tinatarget mo ang mga probinsya. Yang si Mayor Rosisal lang ang iyong kakayanin. Mga Luzon, mga taga-Luzon lang ang kaya mong bulag-bulagin. Pero in terms of Visayas at Mindanao, hindi mo kaya bulag-bulagin yan. Dahil kilala ka na. Kilala ka nga, kasapi mo ang rebelde. Dahil ikaw ay nagsimula dyan sa mga samahan, no, mga sangguniang kabataan noon. Ikaw ang nagsimula yung tatag ng mga partido ng kabataan sa kabilang side. So ikaw, Risa Hontiveros, ay ikaw ang panghuling senador nga naitala o naipanalo. Kumbaga, nanalo ka lang sa pasang-awa. Pero ikaw ang you're not deserving na may ipinaglalabang ka dahil may bala kang tumakbong presidente. Ito ang masasabi namin sa iyo. In your dreams. Nag-hallucinate ka para maging presidente ng Pilipinas. Kayong mga tuta o mga alipores ni BBM, na itong dalawang magkapatid ng Rimulya, no? Halos kayo ay mataas ang inyong mga antas na nag-hallucinate kayo nga kaya inyong talunin ang mga Duterte. Dito sa Luzon, ano bang pinakamalaking population, Luzon o Mindanao? Lalo na ang Cebu, no? Tignan natin kung madadaya nyo pa itong this coming 2028 nga election. Itong barangay SK elections, kaya nyo pa madadaya, no? Dahil hawak nyo sa leeg itong si George Garcia ng COMELEC Commissioner. Pero itong nilalakad mo at iniikot mo, Risa Hontiveros, sa anti-political dynasty, naiisip mo ba kung bakit ka gumagalaw nga gagawa ng bill ang buong lalawigan o lungsod ng buong Luzon dahil hindi mo naman kaya sa Visayas at Mindanao, kaya dito ka sa Luzon nagko-concentrate na maggagawa ng bill ng anti-political dynasty sa lalawigan o sa lungsod ng Luzon.
Hindi mo ba naisip, ikay isang senadora. Mula noon hanggang ngayon, lahat ng ginagawa mo sa mga impeachment case, sa EG case, lahat ay binayaran mo para lang magtistigo sa Senado. Pero at the end of the moment, nagsalita rin sila nga ikay binayaran mo ang mga witnesses mo. Ano pa ang dignidad mo, Risa Hontiveros? Hindi anti-political dynasty ang problema ng Pilipinas. Ang problema sa inyong mga corruption. Matindi ang inyong corruption sa BBM administration at hindi nyo pinapansin ito. Lagi kayong namumulitika, pinopolitika ninyo ang mga Duterte. Bakit ayaw mong ipolitika ang sarili mo, Risa Hontiveros? Hindi nakakasolve ang anti-political dynasty bill na ginagawa mo. Ang korupsyon ninyo ang dapat nyong asikasuhin. Ultimo ang flood control iisa. Wala pa kayong napapakulong nga inyong mga kasapi sa flood control. Tapos ito, you're running for president sa 2028, kaya ikay umiikot sa Luzon para alisin itong anti-political dynasty. Matagal ka ng senador. Matagal ka ng senador. Huwag kang magbibingi-bingihan at huwag kang magbubulag-bulagan. Hindi political dynasty ang makapagpaahon sa Pilipinas, kundi ang inyong mga corruption. Alam mo sa sarili mo kung anong kinurap mo. Yung sa PhilHealth, hindi pa tapos yan, Risa Hontiveros. Kung ano ang ginawa mo, ilang milyon, ilang bilyon ang kinuha mo at ginamit mo ang pera ng PhilHealth. Huwag kang magmamalinis, Risa Hontiveros, dahil ang dumi ng pagkatao mo. Huwag kang magmamalinis sa mga tangang supporters mo. Iilan lang naman kayo ang mga BBM supporters at binabayaran pa. Tandaan nyo, Pilipinas, buong mundo, hindi po ang anti-political dynasty ang problema ng Pilipinas, kundi ang mga ito, ang mga alipores ni BBM. Number 1 itong si Risa Hontiveros. Kayo ang problema. Kayo ang mga salot sa Pilipinas. Lalong-lalo ka na, Risa Hontiveros. Ipinapakalat mo dahil anti-political dynasty ang mga Duterte sa Davao. Bakit hindi mo kaya ang mga Singson sa Ilocos Sur? Hindi problema ang political dynasty. Kung ito ba'y nakaupo, kahit ka mag-anak pa, kahit buong barangay, buong lalawigan ay puro kamag-anak, pero nag-uusbong ang isang lalawigan o lungsod ng buong Pilipinas. Ikaw, Risa Hontiveros, ano ba ang nagawa mong bill? Lahat ng mga bill, oo, marami kang nagawang bill, pero ito ba'y na-a-apply? Lalo itong bill nga, itong pinapakalat mong anti-political dynasty. Ito ba ang mga plano mo para sa pagtakbo mo ng presidente ng Pilipinas? Walang makikinig sa iyo. At hindi yan aprubahan ng Korte Suprema. Dahil kayo, mga BBM, nga alipores ni BBM, ay mga salot sa lipunan. Uulitin ko po, hindi po political dynasty ang problema ng Pilipinas, kundi itong mga alipores ni BBM ang may problema sa Pilipinas. Grabe na ang corruption po, grabe na ang ating bilihin.
no? Na hindi man lang ang ating kriminalidad, ultimo mga bata ngayon, ay wala nang takot sa batas. Dahil sa ating pamumuno, sa ating namumuno, ay isang bangag na presidente. At kasapi ito ni Risa Hontiveros. Hindi ako ay nagpapalawig nga itong si Risa Hontiveros, mga ginagawa nito, mga kinikilos nito ay against po talaga sa mga Duterte. Dahil ito ay talagang kumbaga itong si Risa Hontiveros nanggigigil kay Inday BP. Alam mo, Risa Hontiveros, kung magharapan lang kayo ni Inday VP Sara, makakatikim ka ng suntok ng kaliwa ni Inday VP. Ang tapang-tapang mo. Marami kang issue sa iyong pamumuhay, pero hindi ko na yan ilalahad, no? Dahil sino ba naglahad nito nga tungkol nga ikaw, ay wag na, no? Wag na natin dahil ibang ibang category ng content 'yon, no? Basta ang sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko lang sa buong mundo nga ang political dynasty, yan ang hindi problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas ay ang national. Sila, grabe na ang corruption. Harap-harapan na ang corruption, pero ano nangyayari? They are manipulating on it. Ultimo sa mainstream media, tagang manipulado ang sasabihin ng mga broadcaster. Takot sila dahil bayad ang kanilang pagbo-broadcast. Kaya kung ako sa inyo, sa YouTube kayo manood, nandun yung mga kasamahan ko, mga political vlogger ng buong Pilipinas. Makinig kayo, huwag kayong manood sa mainstream media dahil lahat yan ay scripted. Kaya ang mapapayo ko sa iyo, Risa Hontiveros, manahimik ka na lang at wala kang pag-asa maging presidente dahil isa ka na salot sa Pilipinas. At wag yung papakinggan dahil iikot pa ito sa buong Pilipinas na ang kanyang ipinaglalaban ang anti-political dynasty. Hindi man lang niya naiisip, isa siya sa salot ng Pilipinas. You're always dreaming and hallucinating, Risa Hontiveros, to become our president in the Philippines. Itatak mo ito sa iyong pag-iisip nga hindi ka makakaupo bilang presidente ng Pilipinas dahil ikaw ay isa sa salot ng Pilipinas. Huwag niyong papapakinggan ang ipinaglalaban ni Risa Hontiveros, itong political dynasty sa buong mga politiko. Hindi ang problema ang political dynasty, kundi ang mga sarili nila, ang mga corrupt nila sa BBM administration. Yun ang problema. Ang flood control hanggang ngayon, no? Hindi nila napapatunayan nga ang mga kasapi nilang mga kongresista ay walang nakakulong, walang nakakakulong. Kundi ang napakulong lang nila ay si Diskaya. Pero yung kasapi nila sa flood control ay wala pa rin napapakulong. Kaya inaalibay na lang, gumagawa na ng kwento sa history itong si Risa Hontiveros para makalimutan ang flood control. Most of mga sa Congress natin, kalahati sa 316 na mga kongresista ay wala pang napapatunayan na talagang natuldukan na ni Saldico ang kakorupsyon ng mag-amang pinsan na si Tambaloslos. Pero kahit iisa sa kanila ay wala pang napapatunayan, wala pang ebidensya
nga clear out na. No, clear out na. We are waiting for the impeachment of BBM kung ano po mangyayari. Talagang wala na ho tayong magagawa. No? Dahil dyan sa impeachment ng presidente, impeachment ng vice president. Let's clear it out. Wala na ho talagang naniniwala sa BBM administration nito. Pinipilit lang ang kanilang mga sarili na sila'y malinis. Pero sa national ang problema, sa corruption, hindi political dynasty. Kung mabuti naman ang hangarin ng magkamag-anak na maging politiko na normal naman ang corruption, sana naman ang pagkakorap ay ibahagi naman sa taong bayan. Yang si Risa Hontiveros, ano ba ang iambag niya sa buong Pilipinas? Sa kanyang distrito o sa kanyang pamumuno sa kanilang lugar, may nagawa ba itong proyekto? Ang alam itong proyekto ay tugisin ang mga Duterte hanggang ngayon sa kanyang hallucinate, nagdi-daydreaming na maging presidente ng Pilipinas. Pero sinasabi ko sa iyo, Risa Hontiveros, hindi ka mananalo bilang presidente ng Pilipinas dahil isa kang salot sa Pilipinas. Ulitin ko po for the last word, ang anti-political dynasty po ay hindi po yan ang problema ng Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, hindi sa kamag-anak sa buong Pilipinas ay sila ang namumuno, ang magkakapatid, ang magkamag-anak. Hindi po yan ang problema makaresolba sa Pilipinas. Ang problema, itong mga alipores o itong BBM administration. Dahil ang mga korap kagaya ni Risa Hontiveros, yan dapat amburahin, magiging politiko sa Pilipinas. Hanggang dito na lang po muli si Sumbungan ng Kalamba o Dan the Defender ng YouTube. Please, sa hindi pa po naka-like, shares and subscribe ko po. Subscribe sa aking Dan the Defender sa YouTube channel ko. Ako po'y humihingi ng konting tulong na paki-notifications all bell po yung aking YouTube channel nga Dan Defender. Dan the Defender. Hanggang dito na lang po ang ating aking ng content ay para po ito sa buong Pilipinas, lalong-lalo na po sa OFW. Katanungan ko po, iboboto nyo ba si Risa Hontiveros bilang presidente ng Pilipinas? Pag umikot man sa inyong lugar itong si Risa Hontiveros, sigurado ang mga mayor nga hawak ni BBM, yan ang kanyang lalapitan. Hindi naman lalapit yan si Risa Hontiveros pag hindi kasapi ng mga Duterte. Siyempre kasapit talaga ng BBM dahil ang mayor namin dito sa Calamba City ay alipores ni BBM. Ang mayor namin, si Mayor Rosisal, ay kasapi ng bagong Pilipinas. Yan ang tinatawag nga bagoong Pilipinas. Hanggang sa muli, ito po si Dan the Defender ng YouTube channel at Sumbungan ng Kalamba ng Facebook page. Hanggang sa muli, may God bless the Philippines.